الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدار. Faslun wa ammal ikrar. Patungkol naman sa ikrar. Sa hadis na khilaf ang tarif ng mga muhaddisin at mga fuqaha sa hadis. Sabi ng mga muhaddisin, al-hadis na aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu wa sifatuhu. No. Pero sa mga fuqaha, tinanggal nila yung mga sifatuhu. Tinanggal nila yung mga sifatuhu. Kasi yung mga sifat po na yun ay para kadalasan hindi doon pasok ang mga hukum ahkam ng fikih. Yung mga sifat pang mabina, gito na, bab tasawuf. So hindi yun din kinuha ng mga fuqaha. So kung naanuan natin, napag-aralan natin yung tungkol sa akwal ng Rasulullah, no, parehas lang sa Quran. Ganon din yung mga PL ng Rasulullah. Next, ito na yung ikrar. Ito yung ikrar na ito yung takrir. Ibig sabihin, ginawa sa harap ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pero hindi niya ito pinagbawal. Kasi mustahil, imposible sa Rasulullah na ginagawa yung mali sa harap niya na hindi niya sabihin. Imposible. So dahil yun sa pananahimik ng Rasulullah, ang tawag ko takrir. Ibig sabihin na pag-aproba o inaprubahan ng Rasulullah yung ginagawa sa harap niya, hindi niya pinagbawal, na yun ay nagsasaad na gawain. Kung sunnat man yun, hindi sunnat. Kung jaiz yun, hindi jaiz. So ito yung pinakalas doon sa Obama ng mga hadis. Nabanggit na yung tungkol sa Quran. Yung Quran, pwede niya itaksis yung kapwa niya Quran pagdating sa yung isa ay umo. Pangalawa na yung hadis. Hanggang sa yung hadis na pwede niyang itaksis yung kapwa niya hadis kapag nagkaroon ng khusus at saka umum doon sa dalawang dalil. Pagkatapos, nabanggit lahat yun, binanggit niya naman dito yung af'al ng Nabi. Siyempre, yung af'al ng Nabi na nas. Nas. Kung dalil mo. Yung gawain ng Nabi na dalil. Kasi, yun ay, kumbaga, kasama sa mga gawain, kasama sa hadis. No? At ang dito naman, ito yung tinatawag na ikrar. Ano kaya yung ikrar ng Nabi? Pwede kaya ibang taksis o hindi? Yung ikrar ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na ginawa sa kanyang harapan. Kasama yun sa hukum. Kung tatingnan natin yung taarif ng hadis, na aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu. Siguro mga fuqaha. Kaya nga sabi niya dito, wa ammal ikrar, patungkol naman sa ikrar. Kasi yung ikrar, kasi yung kasama yan sa adilla syar'iyya, nabanggit na natin na mayroong dalawang klase ng adilla, adilla aqliyya at siyang adilla syar'iyya. Yung adilla aqliyya na hinati sa dalawa, ma yajuzu wurudu syar' bi khilafihi, pangalawa na ma la yajuzu wurudu syar' bi khilafihi. Yun yung dalawang aqli na. So, pagkatapos ng akli, ang tinutukoy niya sa atin yung adillatu syar'iyya kasi masyadong marami, Quran, hadis. Tapos doon na naman sa hadis na mayroong tinatawag na aqwalur rasul. Tapos mayroon ding af'alur rasul. Tapos mayroon ding takriratur rasul. Takrir.
Kasama na ito. Ha? Ano daw tanong yan? No. Kaya nga, ang ikrar ay kasama pa rin sa dalil. Adiyo. So yung dalil, na itataksis niya yung dalil, nabaro muskila ka lang ang dalil. Kasama sa mga dalil ay yung ikrar. Adiyo, yung pag-ikrar, yung pag-ako, pag-aproba ng Rasulullah sa gawain na ginawa sa harap niya at hindi niya ipinagbawal. No, hindi niya ipinagbawal. Ngayon ay kasama yan sa ikrar, basta ginawa sa harap ng Nabi. No, ang dalil natin na doon sa pananahimik ng Nabi, hindi niya sinabihan yung gumagawa sa harap niya. Na ang dalil natin na imposible ang Rasulullah na hahayaan na lang sa harap-harap niya mismo ginagawa yung masama. Na mismo na siya yung nagsasabi na man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ngayon ay sinabi ng Rasulullah. Ariyo, kung makakita kayo ng masamang ginagawa harap-harapan, na pagpigilan niyo ito sa pamamagitan ng kamay. Bailam yastati, pabilisan kung hindi niya kaya, nagagamitin niya yung kanyang tila. Ariyo. At saka yung mga form o pamana yung mga pamamaraan ng pagdadawat. Na nandun, binigay ko lahat. Ariyo. So, isa sa pinag-aaralan din natin sa usulun din, yung sifat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam o kaya sifat ng mga Nabi, yung tinatawag na tabligh. Ariyo, tabligh. No. So kung ano yung tama, itatablig ng mga Nabi. Kung ano yung mali, itatablig ng mga Nabi. So alangan na yung Nabi na hindi niya ipagtatablig harap-harapan ko. Malimbawa, ang Umar, meron siyang ginagawa sa harap ng Nabi. Ang Umar ay kagalang-galang na tao, kinakatakutan na tao. O paman na sunabi na hindi niya pagbabawalan ng Umar doon sa ginagawa niya. Imposible ito. Kaya ito, sifat ng Nabi, naging tatablig. Na ang kabaliktaran ng tablig sa sifat ng Nabi na yung tinatawag na hindi niya ipagtatablig ko. Yung hindi niya ipagtatablig yung dinala sa kanya. So, dahil doon, naging dalil ang ikrar ng Rasulullah dahil sa at dahil mismo sa sarili ng Rasulullah. Iman, ito nagagamitin natin. So dahil sa naging dalil na nga ang ikrar ng Rasulullah, pagamat na ijma na dyan ang mga ulama, na dalil ito, na pwede kaya ito pang-taksis o hindi. Wa amal ikrar, sabi ni Musannif rahmatullah alay, patungkol sa ikrar, na fayajuzut taksisu bihi, pwede pang-taksis. Bihi ikrar. Kamara'a, tulad ng halimbawa, no, ra'a, nakita niya na Rasulullah Kaysa, ang Kais. Alawa lang kung ito si Kais bin Sabit. No. Parang meron dito yan. Sa baba. Pero tingnan nyo na. Kais. Kais bin Amr dito. Kais. Yusalli rak'atayil fajri ba'da salah. Nagsasambayan ng 2 rakaat sa unahan ng subo. Actually na itong rak'atayil fajr na pangalan ito ng sambayan na sunat bago ang fardu na subo. Nakatano ito? Ba'da salah ay ba'da salat ni subi. Pagkatapos na magsambayan ng subo. Fa'akarrahu alayhi. Na inaprubahan niya na Rasulullah. Kay Kais, alayhi doon, alayhi ay al-madhkur minas salah, yung nabanggit na sambayan. Kung gano'n na fayuqassu bihi, na ipagtataksis sa kanya na al-iqrar na sallallahu alayhi wa sallam, ang pagbabawal ng Nabi sallallahu alayhi wa sallam anis salah ng sambayang ba'da subhi, pagkatapos ng sambayang na subhi. Pagkatapos ng sambayan na subo. So yun, ipagtataksis yun. So ibig sabihin, pwede. Ibig sabihin, kahit pa pagkatapos magsambayan ng subo, kung meron kang sambayan na maktiya, meron kang ikakata, pwede mo sambayan na pagkatapos ng subo. Yung katano to, taksis. Taksis saan? Doon sa pagkakaumom ng salitang bawal magsambayan pagkatapos ng subo. Taksis ito pa. So bawal magsambayang pagkatapos ng subo na umum, lahat ng klase ng sambayang, fardu, sunnat, o alin man dyan, napala pala yan ito pa, bawal.
o ba pagkatapos magsambayan ng isang tao ng subo. So lahat ng sambayan doon bawal. No? So itong hadis na ito, itong riwayat na ito, ay ibinawas doon sa bawal. Yan ibig sabihin, bawal magsambayan ng anumang sambayan pagkatapos magsambayan ng isang tao, no, ng sambayan na subo, maliban. Ito, maliban kung pinabayaran niya yung istikamat niya na sunnatul muakkada. O kaya ganito, kaya nagbabayad siya ng waktu, nakatulog siya ng isya, hindi siya nakasambayan ng isya, nagigipit yun sa maliban. Ay, ang taksis na hindi naman katulad ng nasikman, so mabawasan lang naman yung pinagbawal. Yung kata na to, ano ang ilan na pwede ipang taksis lian na dahil katotohanan al-hala wa siya. La yajuzu an yara mungkaran. Hindi maaari na makita niya na Rasulullah mungkaran ang isang masamang gawain na fayaqirru alayhi, na aprobahan niya na Rasulullah alayhi, sa kanya alayhi alal mungkar. Hindi pwede. Na falamma aqarrahu, na noong aprobahan niya na Rasulullah siya ng Qais, dalla na nagsaad ala jawazihi, na pwede siya, jawazihi ay jawazil fi'lil muqarribi, pwede yung gawain na inaprobahan. So dahil sa yung gawain na inaprobahan, ayun din ay pwede rin natin gamitin. Kasi yung tinatawag na yadullu alal jawaz, nagsasaad na pwede. So dahil doon, pwede natin gamitin yung ikrar o kaya yung takrir ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para katulad ng pagkain ng Khalid bin Walid sa harap ng Rasulullah ng top. Yung top na yun ay parang bayawak at tinginan sa disyerto. Hinarap sa kainan ng Rasulullah. Tapos ang Khalid na kiyan-kiyan. Ano yun? Pero ang Nabi hindi siya kumain. Ang Nabi hindi siya kumain. Yung kata na daw. Faslon. Tapos na yung Quran, tapos na yung hadis. Dito na naman tayo sa ijma. Wa amal ijma'u, patungkol sa ijma na fayajuzut taksisu bihi. Pwede rin ibang taksis ang ijma. Bakit? Li'annahu, dahil siya na ijma na aqwa, mas malakas minaw zawahiri kaysa sa zahir. Kaysa sa mga zahir na napapaloob sa Quran at saka hadis. Kaysa sa zahir na napapaloob sa Quran at saka sa hadis. Ano yun? Kasi yung umat na hindi na kumbaga na naging maksum ang umat. Naging ngayong umat ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maksum sila sa kanyang pagkakasabi, la tajtami'u ummati ala dalala, hindi magkakaisa, mauumpok ang aking mga umat, hindi malilikom ang aking mga umat sa isang kaligawan. Hindi may isa-isa yung umat mo sa kaligawan. So, ibig sabihin na ang mga umat na kapag nagkaisa na sila sa pananaw, ibig sabihin na sila ay maksum. Ibig sabihin ng maksum, sila ay protektado mula sa kamalian. Pero ay kondisyon niya na ijma. O ba isa-isahan natin? Isa lang ako isa. May mga may ijma siya. So, yung ijma na yun, mas akwa dilala, mas malakas ang kanyang pagpagdilala kaysa doon sa mga zahir sa nas. Kasi, di ba, pag merong zahir, merong pang hindi zahir. Ibig sabihin, hindi pa masyadong tinatawag na malinaw. Kahit masabihin natin na zahir, pero hindi ibig sabihin na 100% na. Kaya nga, kung titignan na ang ijma, mas malakas. Kaya kata na to. So, فَإِذَا جَازَتْ تَخْصِيصُ بِالظَّوَاهِرِ, na kung pwede ipang-taksis yung mga zahir na meron ng Quran, meron ng hadis, فَبِالْإِجْمَاعِ أَوْلَى, na sa pamamagitan ng ijma ay mas higit. Aliyo? Mas higit. Tingnan naman dito sa number 4, gumawa siya ng halimbawa. Ja'ala as-Sayrafi, ibinilang ni Imam as-Sayrafi min amsilati hadhihi al-mas'ala, mula sa mga halimbawa nitong mas'ala.
Qauluhu ta'ala, yung salita ng Allah, idha nudiya lis-salati mi yawmil jumu'ah, kapag ipinanawagan ang sambayang sa yawmil jumu'ah, na fas'aw, o tulusuo mo. Fas'aw ila dhikrillah, magtungo kayo sa zikir ng Allah. Na magsisabayan ka sa Jumat. So parehas yan ang babae, ang lalaki, ang alipin, ariw. Parehas dyan. Na pagkatapos ng qala, sinabi niya na as-Sayrafi, wa ajma'u, at na-ijma' sila ng mga ulama ala annahu, nakatotohanan, la jum'ata, walang wajib na jum'at, la jum'ata ay wajib ala abdin, sa isang alipin, wala imra'atin, at saka sa isang babae. Laginan mo, laginan na ijma'. Ariyo na, itong ijma' na ito na tinaksis niya. Kumbaga, nagbinawasan niya yung inutusan na magtungo kayo sa sambayan. Libatan ito na yun ay sinabihan yun, lalaki, babae, malaya o kaya alipin. Na tinaksis niya. Yawatan ito. So, may ada susambayan ng jamaat. Hindi nawala, pero mayroon ng ibinawas. Yawatan ito, hindi maksud na taksis. Masala salita ng sahabat, o kaya sa madaling salita na fatwa ng mga sahabat. Yung salita ng sahabat na hindi naman upaman na umantong sa ijma ang mga sahabat. So, unang-unang katalakayin natin, dalil ba ito o hindi? Kung titingnan natin sa siyak, sa mafhum ng mga dumaan na nakasama ito sa dalil. Pero kaninong salita ng sahabi? May dalawang klase ang salita ng sahabi. Unang-una, salita ng isa na sahabi at alam ng iba sa kanya. At alam ng iba sa kanya. At hindi nila pinigilan. At hindi nila pinigilan. Pangalawa, na yung salita ng iisa ng sahaba at walang salita ng iisang sahaba at merong mukhalif, merong sumasalungat. Nawatan ito. Yung una pala na ito yung salita ng sahaba at walang sumasalungat. Yun ang mas madaling yun ang mas madaling isulat. Pangalawa, na kaulos sahabi. Na ito yung salita ng isa pero may salungat. Yawan ito. So yung may walang salungat na pwede ipagdalil. Pwede ipagdalil. So dahil sa yun ay dalil, sa madhab ng Shafi'i, dalil iyon, kung ganun ay pwede rin ipagtaksis. Kasi dalil. Yawan ito. Pwede ipagtaksis. Na masala ikalawa na yung kaul ng sahabi na mag-isa tapos merong mukhalif. Dalil ba o hindi? Nandiyan na may khilaf sanso mga ulama. May khilaf sanso mga ulama. Sabi ng kaul qadim mismo kay Imam Shafi'i dalil.
No, katulad ng mga maliki at saka ng mga hambali. Ariyo. Katulad ng maliki at saka hambali. Sabi nila na yung salita ng isang sahabi na may sumasalungat na dalil. Ariyo, yun din ang qaul qadim ni Imam Ash-Shafi'i. No, samantala sa qaul jadid ni Imam Ash-Shafi'i rahmatullah alayhi, ito yung azhar sa mga qaul. No, na yung qaul ng sahabi nang nabadalin. Si sa madagtan na hindi talin. No, kung titingnan ninyo yung xerox na yun na yung qaulus sahabi na hati din sa dalawa. Qaulus sahabi lahu mukhalif, wa qaulus sahabi laysa lahu mukhalif. Wala siyang kasalungat. So dahil sa hindi dalil, yung salita ng sahaba na may sumasalungat, hindi rin pwede pang taksis. Yung matanong to, so yun lang ang gusto niya dito sabihin. Unang-una na mapag-aalaman natin dito na yung qaulus sahabi, no, yung salita ng iisang sahaba, pero wala namang sumasalungat, kasi sa madhab tanong na hudya, pwede pang dalil. Ariyo, pwede ipagpalit. Kaya nga sabi niya dito, Pastor, wa amma qaulul wahid min as-sahaba, at patungkol sa salita ng sahaba, isa sa mga sahaba, idha intashara, kapag ito ay lumaganap, walam yu'raf lahu mukhalifun, at hindi na pag-alaman lahu liqaulil wahid mukhalifun, sumasalungat, fahuwa hujjatun, na siya ay hujjah, yajuzu taksisu bihi, at pwede pang ipagtaksis. Hujjah na tapos pwede pang ipagtaksis. Yan yung taksisul umum. Nakatano daw, wa in lam yantashir, na kung hindi lumaganap siya na qaulus sahabi. Paano hindi lumaganap? Halimbawa, ginawa niya lang sa loob ng bahay mo. Pamilya lang niyang nakita o din na asawa niya, tapos yun ang asawa niyang nagkwento sa mga tabiin o pamauli ng mga tabi-tabi. Napapihi tapsil. Merong tapsil. Papihi tapsil. Ika na lahu mukhalifun, kung merong sumasalungat, nalam niya Diyos at taksiso. Hindi pwede ipagtaksis. Hindi pwede ipagtaksis. Bakit? Kasi nga hindi siya, tawag dito, hindi siya hujjah. Sabi niya dito sa number 8, ay li'annahu laysa bihujjatin pat'an. Ay bilang ilang indal badhab. Wa in lam yakun lahu mukhalif. Na kung walang sumasalungat sa kanya, pahal yajuzu taksisu bi, na pwede pang ipagtaksis. Ito mas'ala, no, salita ng isang sahaba, wala namang sumasalungat, pero hindi kumalat, hindi lumaganap yung gawain niya na yun. Ariyo, na ito yung hudya ng mga mas'ala ko. Magigimot ka pa man na bila khilaf si kulam, hindi khilaf ang qaul qadim at saka qaul jadid sa isa. Kasi may sumasalungat eh. No. Ang mas'ala na ito, na wa illam yakun lahu mukhalif, hindi siya lumaganap, pero wala namang nalaman na naghilap sa kanya. Fahal yajuzu taksisu bihi, pwede ba itong ipagtaksis o hindi? Yubna alal qawlain. No, binuo ito o kaya itinayo alal qawlain, sa dalawang qaul. Ay qawlain lil imamina Shafi'i. No, ito ay kumbaga na itinayo sa dalawang qaul ni Imam Shafi'i. Fi annahu hujjatun am la, sa annahu katotohanan siya, siya na lam yakun lahu mukhalif, o kaya qaulul wahid min as-sahabi alladhi lam yakun lahu mukhalif wa lam yantashir, na hujjatun. Dalil yan ay alal qaulil qadim, sa qaul qadim. Amla, o di kaya hindi. Faida kulna laysa bihujjatin, na kung sabihin natin ay wa in jarayna alal qaul, kung tayo ay dumako o kaya pumanig, no, sa mga taong nagsasabi na ito ay hindi hujjah, hindi dalil, kung ganun alam niya Diyos at taksis. Na ito yung qaul qadim, qaul jadid, nag-i-irajih ng mamasiho, dalawang qaul sa madhab. Nawatan na doon, lam yajuz at taksisu bihi, hindi pwedeng ipang taksis.
Wa idha qulna innahu hujjatun. At kapag sabihin natin na ito ay dalil, yani salita ng sahaba, hindi lumaganap, pero wala namang sumasalungat. Na kung sabihin natin, sabi niya na ito ay dalil, na fahal yajuzu taksisu bihi, na pwede ba ito ipagtaksis? Na doon lumitaw sa masala. Na bihi, ay fi jawabi hadal istifham, ariyo, na wajhani, dalawang wajah. Wajah ito na akwal ng ashab ng Shafi'i. Ahaduhuma, isa doon sa dalawang wajah, ahadul wajhain, na yajuzu, pwede. Wasani, at ikalawa, ay wasanil wajhain, na la yajuzu, hindi pwede. May khilaf sila. Sino ang nakhilaf? Yung mga ashab. May khilaf na sa mga ashab. Dahil sa ito ay dalil na. Kasi wala namang mukhalif, no? Kung doon tayo manindigan sa nagsasabi na ito ay dalil. Saan yung nagsasabi na ito ay dalil? At yung qaul qadim ni Imam Shafi'i. Ang tanong ngayon, pwede ba itong ipang-taksis? Kasi back tayo, babalik tayo doon sa totoong dars natin na yung pang-taksis. Pwede kaya? No, may nagsasabi pwede, pero hindi nagsasabi hindi pwede. Doon sa number 1, nagkamali ito dito sa ako, doon sa pinakauna sa baba. Number 6, mali yan, 1 yan. Tingnan mo man, yung nagsasabi na sabi nila pwede ipagdalil yung ganun, pwede ipagtaksis. Bakit? Lian na sahaba, ay paninindigan niya na dahil ang mga sahaba na kulluhum udulun, lahat yan ay tapat. Fala yaqulo, na hindi siya magsasalita na sahaba, aw yakman, no, o kaya gagawin niya na sahaba, biwahidin minhum, nang isa man mula sa nang isa man sa kanila, bikhilafil umumi, no, na salungat sa umum as-sabiti, no, ng umum na nakatalaga illa lidalilin, maliban sa merong dalil. Kumbaga na yung sahaba na kapag ginawa niya, no, sumalungat siya sa umum, na hindi siya sasalungat sa umum maliban sa merong dalil. Merong dalil. Yan yung dalil na yun, nasabi ko yun sa sahaba. Na dalil yan yun. Merong dalil na nakatalaga doon sa sahaba, na yung dalil na yun na hindi lumaganap, ay ginagawa naging mujtahid. No, nagagawin niya yung salita, nabibitiwan niya na yung salita, tapos hindi siya maglalapag ng dalil. Hindi siya maglalapag ng dalil. Lagi do mga maayon dito sa madhab natin na Shafi'i, minsan na nagpapatuwa ang Imam Shafi'i na doon yung dali sa dalil. Na ang magbibigay ng dalil na yung mga murid niya o kaya yung mga taga-sunod. Ewan na doon. Wasani, at yung ikalawa naman ng hayajus, sa kanya manguna, hindi ko pa kayo. Yung kanina pwede, dahil ang sahaba na puman sa madaling salita na tapat ang sahaba, hindi gagawa ng kalokohan. Itipag pinyendo, inutot ko pa kayo. Dito naman sa pangalawa na sabi niya, hindi pwede. Nato naman po yung tindigiran. Ano ang kanilang pananaw? Sabi niya dito sa number 2, na li'annahu qad yukhaliful umuma as-sabit lidalili. Dahil katotohanan yung sahabi na qad yukhaliful umum, na minsan na pwede niyang masalungat yung umum na nakatalaga na, yung umum na naitalaga sa Quran o kaya sa hadis. Nang dahil lang lidalilin fi zannihi, nang dahil lang sa dalil pasihan fi zannihi, sa ijtihad ng sahaba. Nawazan mo, at ang ijtihad niya, pakatanan na doon na ijtihad niya. At yung ijtihad niya na sahabi, na la yakunu hujjatan, hindi magiging hujjah, hindi magiging pangtapal,
ala ghairihi, laban sa iba sa kanya. Ala dito na mutirah, no, laban sa iba sa kanya, ghairi as-sahabi. Bakit? Lianna al-mujtahid, dahil ang kaidah ng mga mujtahid na katayan na la yuqallidu mujtahidan. Ang mujtahid ay hindi siya pwedeng magtaklid sa mujtahid. So, kaya nga tayo sa usuluddin na ito kung susundin itong kaidah na itong pagiging Ash'ari natin, Ash'aira natin, nag-iin na tumugma lang sa pananaw ng mga Ash'aira. Hindi dahil sa taklid na yan. Kasi sa pagdating sa usuluddin na ang rajih sa mga qaul na la yajuzu taklid, hindi pwede magtaklid. Bakit? Kasi pagdating sa usuluddin na wajib mag-ijtihad. Yung kata na wajib mag-ijtihad. So yung pananaw ko patungkol sa upaman na wahdaniyatillah, sa kaisahan ng Allah, na kahit medyo sumusunod sa iyo, na hindi ibig sabihin na yun ay supalpal, no, doon sa pananaw ng iba. Yung kata na pamana, lahat ng itong dalawang kumbaga ng dalawang paninindigan ng tiplo ng mga babagat tapos nasasabihin balik. Hindi ibig sabihin na kapag yung isa ay nagkaroon ng pagkakataon na maging tama, na yung isa na hindi ibig sabihin na mali. Bakit? Kasi yung mga pananaw ay tugma. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin na pag nagsalita ang Imam Shafi'i na mali na yung nasa unan niya. Hindi ko pa kayo. Wallah.